Magastos nga ba ang paglo-long ride? Yan yung tanong ng karamihan sa akin. Oo, magastos. Pero nakadepende yon kung anong gastos ba ang gusto mo. Kung anong pagkain ba ang gusto mo. Kung anong lugar ba ang gusto mo. Lahat yan nakadepende sa'yo. Lahat ng gusto mong puntahan o lahat ng gusto mong gastusin, lahat yan nakadepende sa'yo. Pero dahil ako, tipid ako, tamang gastos lang ako. Yung alam kong kaya ko na hindi ko pagsisisihan yung ginastos ko. Sa bawat lakad ko, magbabudget ako ng 800 peso. 500 sa gas, 100 sa almusal, 100 sa pananghalian. Yung 200 na yun, minsan sobra na yun. Kasi ako, Lomi, mami lang, pares lang, o di kaya goto lang. Solve na ako dun. Nakakantok magmaneho pag nasobrahan ka sa kain. At yung natitirang 100, pagkakasyahin ko yun sa dalawang spot na pupuntahan ko. Kung magkano ang entrance dun. Pag sa dagat yung pupuntahan ko, madalas 20, 50 lang entrance nun. Kailangan ko lang kasi na may mababanlawan. Pero meron namang spot or resort na walang entrance. Pero kailangan mo lang magbayad sa pagbabanlawan mo. Ganun lang din, sa ilog, sa falls, sa campsite, kailangan pasok sa budget mo yung entrance na meron sila. Hindi sa dahil nagbablog ako, kaya nakakatipid ako sa entrance ng ibang resort. Yung totoo, maraming spot ang walang bayad. Maraming spot ang pwede nyong puntahan na hindi nyo na kailangan gumastos. Pwede kayong maligo, pwede kayong magpahinga, kahit ilang oras nyo gusto, basta marunong kayong magtanong. Kung tatanungin nyo, yung 500 na gas, kung gaano kalayo ang maaabot nun, malayo na. Yung papunta, 130 kilometers. Yung pabalik, 130 kilometers. Ganun kalayo ang mararating ng 500 ko. Papunta, pabalik. Ang gamit ko palang motor, PCX na Honda. Pero mas madalas, sobra yung gas ko pag ganun kalayo lang ang napupuntahan ko. Yung 800 na budget, kasya ba talaga yun? Kasya yun, dahil yun lang yung budget ko. Ang tanong nila, paano pag nasiraan ka? Yung totoo, meron ako nakatagong 1,000 sa wallet ko. Matagal na yun. Hindi ko talaga ginagalaw yun. Dahil in case of emergency, may mahuhugot ako. Basta, huwag nyo lang kalimutan magdala ng mga basic tools na kailangan nyo pag maglo-long ride kayo. Panghangin, in case na mabutasan kayo, kahit anong tools na pwedeng gamitin nyo. Basta, payo ko lang sa inyo, bago kayo mag-long ride or hindi nyo kabisado yung lugar na pupuntahan nyo, kondisyon yung katawan nyo, kondisyon yung motor nyo. Laging ganun dapat. At ang pinakamahalaga para hindi kayo mabagot sa bawat biyahe nyo, dapat masaya kayo o hindi kayo napipilitan sa rides na gagawin nyo. Kasi doon mo ma-enjoy ang pagmumotor. Pag na-appreciate mo yung lugar, na-appreciate mo yung daan, at na-appreciate mo yung mga taong nakangiti sa'yo, napakaganda nun, napakaluwag sa pakiramdam. Kaya huwag matakot mag-long ride mag-isa. Kaya nyo yan. Alam kong kaya nyo yan. Dahil hindi tayo nag-iisa. Laging andyan sa taas, nanonood sa atin at gumagabay sa atin. Kaya ingat kayo lagi, enjoy, and ride safe sa inyo. Anong pakiramdam nang walang ibang papasok sa iyong isip kundi chill lang. Lasapin natin itong sandali na to. Oh. Chill lang. Upo ka lang dyan at pangmastan mo na umikot ang buong mundo. Hay ano ba yan? Ba't ang init naman? Di ko na malaya na ako'y naiinitan. Ang sigat ng araw, ako ay di natalo.